Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon magbibigay lang tayo ng konting reaction dito sa panawagan ni Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa nangyayaring dahil sa number 1 siya sa survey, sa presidential survey. So dahil kasi doon dumadami kasi yung mga lumalabas na fake news, mga paninira rito kay Senator Rapi Tulfo. So bago natin simulan yung topic na yan, panoorin po muna natin itong panawagan ni Senator Rapi Tulfo. I would like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Especially sa 2028. Please, huwag nyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No. Which is totoo naman yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Parang nakakahiya naman dito sa pamahalaan natin, especially sa administrasyon na to, na kasi simula pa lang niya. Kung tutusin, nasa 2 taon pa lang tong si Pangulong Marcos, pero ang pinag-uusapan na kung sino yung pwedeng pumalit sa kanya sa 2028. So 4 years from now pa po yung 4 na taon pa po yung lalakbayin, pero pinag-uusapan na sino yung pwedeng pumalit. So parang lumalabas kasi rito na hindi satisfied sila sa ginagawa ni PBBM kasi naghahanap ng kapalit di ba? Dapat ang pinag-uusapan muna natin dito, sino yung mga susunod na magiging senador, kasi sila yung patapos na yung mga term. Kasi 2 taon na po so 3 taon na po next year na po yung magiging midterm election para sa mga senador. Pero nakakalungkot na yun nga, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, napakaaga pa para pag-usapan kung sino yung papalit kay PBBM. Diba? Parang sampal sa sa administrasyon, sampal to sa mga loyalista, sa mga supporter ng unit team, especially kay PBBM, na hinahanapan na kagad siya ng papalit. So parang pwedeng anytime pwede siyang mapalitan kasi naghahanap kagad ng kapalit kahit 2028 pa yung susunod na presidential election, gusto nang pababain, parang ganun yung dating kasi naghahanap na kagad sila ng kapalit di ba? So maganda yung punto rito ni Senator Rapi Tulfo. We should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. Ang nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyong ito, pinag-uusapan agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error. Yan sinasabi ko palagi rito. No good. Kasi, unfair naman sa administration na ito. Who's doing good? Dito medyo, pasensya na Senator Rapi Tulfo, medyo magdi-disagree ako na sinasabi nyo this administration is doing good. Kasi kung titingnan ninyo, para po sa akin hindi po doing good. Kasi andyan yung nagtataasan yung bilihin, yung mga presyo ng bilihin, yung gasolina, yung problema sa West Philippine Sea, yung corruption natin, yung problema sa pagpapalit ng saligang batas natin. Lahat yan nangyayari sa panahon ni PBBM. Especially yung mga tulad yan, yung sa DENR, yung problema natin dyan, na kitang-kita naman na nagsulputan yan nung naupo na si PBBM. Kaya para po sa akin, hindi doing good yung government natin. Kaya siguro may mga nagpapasurvey na gusto na agad maghanap ng pwedeng ipalit kay PBBM dahil nga kumbaga parang hindi maganda yung paghawak niya sa manibela, yung pagdadrive niya dito sa gobyerno natin, sa pamahalaan natin, medyo hindi maganda yung hindi maganda yung nangyayari. Kaya siguro naghahanap na ng kapalit kasi nga
yung administrasyon na to, ang gobyerno natin ngayon is not doing good. Kaya pasensya na Senator Rapi Tulfo, medyo hindi po ako disagree dito sa sinabi nyo na this administration is doing good. Doing good. For me, the present administration, PBBM, is doing a very good job. Let's support him. Ang nangyayari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number 2. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, yun talaga ang trip ninyo, please lang, huwag nyo po akong isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, huwag nyo po isama. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Ngayon, kung ano na mga istoryang lumalabas against me. Kung ano... Which is totoo yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Kaya nga sa mga survey company o sa mga nagpapasurvey, pero ito sigurado ko yung mga nagpapasurvey nito, ito yung may mga interest maging gustong maging presidente rin ng Pilipinas. So sinusubukan na nilang sinusubukan na nilang gibain yung kung sino yung mga nagna-number 1 sa survey. Kung inyong maaalala o inyong iisipin, nung panahon na si BP Sara yung nagna-number 1 sa survey, kaliwat kanan din yung pagbabakbak sa kanya rito, di ba? Andyan yung issue sa Davao Death Squad na sinasabing may kinalaman din daw siya, di ba? Biglang sumulpot yung katropa ni Matubato, si Las Cañas, na itinuturong may kinalaman din daw si BP Sara sa Davao Death Squad. Yun din kasi yung naging storya nila nung naupo si Pangulong Duterte, di ba? Bigla sumulpot yung Davao Death Squad na meron daw. Ngayon, sumunod naman yung pinipilit nila magsalita si BP Sara sa issue ng West Philippine Sea at sa China. Andyan din yung isinasangkot din daw siya sa ICC. So normally talagang ganyan nangyayari kapag nagda-number 1 sa survey. Kaya nga ito si Senator Rapi Tulfo, pakiusap nga niya sa mga survey company, pero dapat hindi na sa survey company, doon sa mga magpapasurvey na huwag na siyang isama. Kasi kapag sinasama yung pangalan niya doon, talagang babakbakan siya para mag-iba lang. So marami lumalabas na fake news, marami lumalabas na hindi magagandang sabi natin mga negative comment regarding dito kay Senator Rapi Tulfo. Isa-isa yung pinakamainit din yung nangyari doon sa sundalo na sa kanya sinisisi dahil sa ipinatulpo yung sundalo na to, later on biglang namatay daw sa isang enkwentro. Pero kung panonoorin nyo po yung video ni Melo Yap, doon detalyado na ipinapakita doon ni Melo Yap na walang labas doon si Rapi Tulfo. Kasi bago mamatay yung sundalo, parang couple of weeks pa yung nangyari yung ambush bago yung interview dun sa Rapi Tulfo in action. So halimbawa ngayon siya in-interview, after 2 weeks or basta couple of weeks, biglang napatay sa ambush yung sundalo. At the same time, parang ang unang kinikwento pa nga ni Melo Yap doon, ang unang sinisisi pa nga doon is yung bride to be, yung dapat magiging asawa. Sa kanya ibinubuntong yung sisi dahil nga kung hindi niya pinatulpo daw yung sundalo, hindi sana ganoon daw mangyayari. Pero nalaman din doon ni Melo Yap na dapat pala naka-floating yung sundalong yun, pero dahil nga yung official niya or kung sino man yung leader niya doon sa grupo niya doon sa Philippine Army, sinama siya sa isang mission na supposedly dapat hindi siya kasama, binitbit para sumama sa mission, at doon nadali siya ng ambush. Kaya nga sabi ni Melo Yap, kung tutusin, dapat nga magpasalamat pa raw dapat yung pamilya nung sundalo, dahil kung hindi yun isinama sa mission, dahil nga
naka-floating dapat isinama, dapat hindi siya na hindi siya masasama sa enkwentro. Kaya nga bago tayo maniwala sa mga lumalabas, medyo siyasatin natin. Kaya nga yung pakiusap dito ni Senator Rapi Tulfo na wag na siyang isama sa mga survey, especially pagdating sa presidential survey, dahil nga nag-aaway-away nga yung mga supporter, yung mga sumusuporta kay Rapi Tulfo, at saka ang mga anti-Tulfo fanatics. Siyempre, ang paniniwalaan ng anti-Tulfo fanatics yung kwento nila na sinisisi yung nangyari sa pagkamatay ng sundalo kay Rapi Tulfo, dahil tinawag daw niyang duwag yung sundalo, na stress kaya daw namatay. Pero ang totoo palang nangyari doon, isinama sa mission na supposedly dapat hindi siya kasama kasi nga naka-floating, di ba? So doon malino, panoorin niyo po sa video ni Melo Yap na hindi kasalanan ni Senator Rapi Tulfo yung pagkakamatay ng sundalo na yon. At the same time, dapat din na pinag-uusapan to kasi 4 years, 4 na taon na nakakalipas hindi pa po senador dito si Rapi Tulfo. So ibig sabihin, humuhukay lang itong mga anti-Tulfo fanatics para lang siraan si Rapi Tulfo dahil nga nagna-number 1 siya sa survey. Kaya nga yung pakiusap ni Rapi Tulfo, wag na siyang isama dahil nga andyan yung mga anti-Tulfo fanatics na naghahalungkat, nangangalakal, kumakalkan ng ibang basura para lang ibato sa kanya. Kasi nga ganyan yung diskarte nung ginawa kay Jojo Marbinay. Ibig sabihin nga binibinay, 'di ba? Yung kay Binay nung time na yon, siya yung nagna-number 1 sa pagiging presidente. Dapat siya na yung presidente noon Pero ang ginawa ng mga dilawan, binakbakan siya ng binakbakan dahil maaga nga yung pagde-declare dito ni Binay ng tatakbo siyang presidente. Kaya nangyayari, binakbakan siya ng binakbakan. Hanggang sa yun nga, hindi siya nanalong presidente at nakalusot si Pangulong Duterte dahil nga naging diskarte ni Pangulong Duterte, hindi siya agad nag-declare. Katulad ng ginagawa rin ni Rapi Tulfo na sinabi nga niya na malayo pa yung 2028, hindi pa dapat yan pinag-uusapan. 'Di ba? Kaya nga, sinasabi naman nila na ginagaya lang daw ng diskarte ni Rapi Tulfo yung diskarte ni Pangulong Duterte na kunyari daw hindi pa tatakbo. Which is normal naman Tandaan po ninyo, wala naman permanente sa mundo. Lahat magbabago, kahit kinabukasan pwede bang bago Yung magsyota nga, 'di ba? Ngayon ang saya-saya nila, ang sweet-sweet nila, pero kinabukasan bigla na lang maghihiwalay. Andiyan pa nga yung magpapakasal na lang tulad nung sundalo na 'yon. Naka-ready na lahat ng ang gagamitin nila, yung date, yung schedule nila, pupunta na lang sa simbahan, hindi pa natuloy. Kaya nga hindi permanente, walang permanente. Kaya nga yung sinasabi ni Rapi Tulfo na wala pa sa isip niya 2028, which is normal naman, na pwede pang magbago yan, depende yan sa itatakbo ng hinihingi ng taong bayan. Kahit naman si BP Sara, ganun din naman, although siya medyo 70 to 80%, siya talaga itatakbong Pangulong ng Pilipinas kasi nga siya inisusunod na level Vice President siya so automatic na yung presidente na yun. So si Rapi Tulfo, senador, pwede pa siyang magbago ng isip, pwede pa siyang tumakbo sa pagiging senador or pwede siyang tumakbo vice presidente bago magpresidente. So wala pang permanente doon, kaya nga magantay-antay lang tayo hanggang 2028. Kasi nga sabi nga ni Rapi Tulfo, as much possible suportahan muna natin yung gobyerno na to dahil ito yung binoto ng taong bayan, ito yung majority ibinigay, siya ang nanalo, ibigay natin yung suporta para naman umasenso ang yung bayan natin, para naman di tayo magkagulo-gulo. So yun lang po, sana po pakinggan natin si Senator Rapi Tulfo. So maraming salamat po sa panonood, ingat po kayo parati.